Sumiklab ang barilan sa tipo-tipo basilan dahil sa rido o away ng mga angkan. Hinahanap kasi ng isang grupo ang namaril umano sa isa nilang kaanak sa Lamitan. Umabot sa mahigit 7,000 ang lumikas. Nakatutok si Marisol Abduraman. Umalingaw-ngaw ang mga putok sa bahaging ito ng tipo-tipo basilan kaninang umaga. Ang mga nabulabog at takot ng mga residente hindi alam kung saan magtatago. Kumalat ang balitang under siege ang bayan ng tipo-tipo. Ayon kay Basilan Governor Mujib Hataman, pumasok kahapon sa tipo-tipo ang mga kaanak ng isang ustaj na nabaril naman sa lungsod ng Lamitan. Kahapon yung family nung namatay pumasok sa tipo-tipo kasi meron na silang suspect sa level nila. So ang suspect nila ay nagkataon municipal guard ng LGU ng tipo-tipo. At meron pa raw iba. Gusto umano ng mga ito na kunin at isuko sa kanila ang suspect na ayon kay Hataman ay municipal guard ng tipo-tipo. Nagkaroon na anya ng pag-uusap. Pinaliwanag natin paano ang proseso. Una, suspect pa lang yon at ongoing investigation. Gusto nilang ma-ensure na magkaroon ng justice doon sa kapatid nila. We have to apply the rule of law. Hindi yung dahil napagsuspechahan nila, by force, kukunin na lang. Pero nagkabarilan pa rin kaninang umaga. We have to come in. So, nandoon ang police, nandoon ang military to intervene. Na huwag kayong mag-resort sa violence dahil nagpapalitan ng putok ng baril. Doon na ng 11th Infantry Division, may mga nakisali na mga lawless elements sa gulo. Meron pa kaming minomonitor ngayon. Kinansilang klase sa lahat ng antas at pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa lugar. Umabot naman sa mahigit 7,000 ang lumikas mula sa Bagidan at Tipo-Tipo proper ayon sa Tipo-Tipo Municipal Social Welfare Office. Yung opisina kasi prior to the incident, dahil siyempre yung mga pumasok may kamag-anak din doon sa Tipo-Tipo proper, pinalis na nila. So nalaman na rin lahat. So nagsialisan ng mga tao before the incident. 11:20 ng umaga kanina nang makontrol ang sitwasyon sa lugar. Bumalik na sa kanya-kanyang lugar ang mga magkalabang grupo. Sir, so clearly, this is a rido po. Yes, even from the mouth of the governor. Is the military and the PNP now are in full control of the situation? Yes, we are in full control of the situation. Sa isang pahayag, sinabi ni Hataman na lumagda sila sa isang joint statement of commitment kasama ang AFP, PNP at mga lokal na leader ng MILF upang mapababang tensyon at mapanatili ang kapayapaan. Sa gitna ng sitwasyon, humingi ng pag-unawa at pakikiisa si Governor Hataman sa mga taga-Basilan para itaguyod ang kapayapaan sa probinsya. Hanggang ngayon, bantay sarado pa rin ng mga sundalo at pulis ang lugar para matiyak na hindi na lalala pa ang sitwasyon. Ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRO nagpaabot ng pakikiramay sa mga kaanak sa Ustaj Nazmi Bahang Tarahin ang nasawi sa Lamitan na mitya ng pagsugod ng mga kaanak niya sa tipo-tipo. Ayon kay Presidential Peace Advisor Cardito Galvez Jr., kinundi na nila ang karumal-dumal na kaharasang naging sanhi ng pagkasawi. Patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon at sinisigurong umiiral ang mekanismo para sa kapayapaan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Ganyan po talaga mga kababayan sa probinsya. Lalo-lalo na sa Mindanao. Ang kapag ikaw ay makapangyarihan na politiko, tapos ang kamag-anak mo ay napatay, walang demandahan doon. Walang demandahan o gantihan. Kaya dapat, kung ikaw po ay nasa probinsya, kung gusto mong maghari-harian, dapat marami kang tauhan para makaganti ka. Ganun doon. Siyempre, dahil yan po ay tinatawag na dido, parang ubusan ng lahi, ay magkakatunggali po yan, dalawa. Diba, magkalaban sa politika na may napatay, itong nakapatay, gaganti ito. Kaya tinatawag po yan na dido. Yan po yun, gantian ng gantian. Kaya lang, sa panahon kasi ngayon, mga babayan, ay meron na po tayong mga otoridad na nagbabantay
sa mga ganyan style. Kaya kung ako sa mga otoridad natin, kung sino po yung mga politiko ng mga malalaki, di ba? Tulad yan, grupo, gustong gumante kasi napatay yung kanilang kamag-anak. Bakit hindi natin bigyan ng search warrant yan at ubusin at samsamin ang kanilang armas? Di ba? Magkabilaan. O kaya bigyan, kung hindi yan matitigil, bigyan po sila ng ultimatum na magkaroon ng military takeover dyan sa Basilan. Kung ako lang po yun, mga babayan, kung ako yung gobernador, takeover ko yan. Diba? Ang mamahala dyan, militar. Oh, para matapos talaga yung issue dyan, mga babayan. Pero sabi naman dito sa balita, nagkasundo. Diba? Kaya lang, wala yan. Maniwala kayo sa hindi. Ngayon lang yan magkasundo. Pero darating pa rin ang araw na magsasagupa pa rin yan. Lalo-lalo na kung wala dyan yung mga militar. Diba? Kaya ang dapat dyan gawin, kapag hindi tumigil, take over po ng kasundaluhan yung Basilan na yan. Kawawa naman yung mga residente dyan. 7,000 na mga residente ang lumikas dahil natatakot na madamay. Tapos ayon pa dito sa balita, 4 na mga sibilyan sugatan sa bakbakan. Ang bala na yan, mga babae, hindi naman umiiwas yan eh. Tatama yan kung kani-kanino. Ha? Hindi po yan namimili na, oy, sibilyan to. Diba? Pag pumutok yung baril, pak! Ang bala nun, kung saan mo yan itinutok, doon po yan tatama. Ha? Tagos-tagos yan. Lalo-lalo kung nang dingding nyo, pawid. O kaya yero, tagos-tagos yan, mga babayan. Ganun po, hindi po yan namimili yung bala na yan. Hindi yan sasabihin na, oy, iwasan natin to kasi sibilyan to. Walang ganun, mga babayan. Kaya tama lang na makialam ang militar dyan. Kung kinakailangan, gawin dyan, batas militar. Tapos, samsamin ang kanilang mga armas. Ha? Siyempre, lalaban niya lang yan kasi marami yan eh. Pero, hindi pa rin sila obra sa pamahalaan. Kasi may mga gamit tayo, helicopter, tura-tura. Pag lumaban sila, di ubusin na lang sila dyan, pasabugin lahat. Gamitan ng missile para makita ang hinahanap ni Paulo. Diba? Alright mga kababayan, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, libre lang po yan mga kababayan at pakishare na rin po ng ating video, pakilike na rin po. Salamat po sa palagiang pagsuporta.